Ang nakasulat sa Biblia na kapag ka minahal mo ang iyong mga magulang, may kapalit itong pagpapala dito pa lang sa mundong ibabaw. Naniniwala ka ba? Opo, boss. Hindi ako naniniwala doon, RDR. Kwentong barbero yun. Kasi wala namang ganong nakasulat sa Bible eh. Recently, pinanood ko yung interview ni RDR kay Malupiton. Boss! Ikaw yan, boss oh! Bossing! Boss, ikaw na naman, boss! Boss, kamusta ang buhay-buhay? Boss! Kung hindi nyo nakikilala si Malupiton ay isang comedy or entertainment vlogger na sumisikat ngayon. Since isa siyang comedian, seryoso kaya tong interview na to? May mapupulot kaya tayong aral dito kay Malupiton? O katulad lang siya ng mga ibang toxic na vlogger dyan? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tara't samahan niyo ako mga kapatid at panoorin natin ang video na to at busisiin. At kung papanoorin nyo bandang huli ay may ituturo ako sa inyong magandang mindset na magagamit nyo para mas gumanda ang inyong buhay. Ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. Bago pala ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa tumangkilik sa video ko kay Pakyu, kay Kibs, kay Kiboloy. Salamat, maraming salamat mga kapatid sa mga nanood at nag-subscribe. Last check ko ay mga nasa 49,000 yung nanood. Maraming salamat. At patuloy po nating labanan ng mga degenerates at walktards sa social media. Yun lang po. Let's go start na. Video pasok! Kayo talaga mahirap sa buhay. Sobra, boss. Saan lugar? Sa Dasmariñas, Cavite po. Anong trabaho ng tatay mo? Tricycle driver po. Nanay mo? Vendor po ng mga sigarilyo, ballpen, mga ganun sa... Pero bilang isang bata na laki sa hirap, talagang masiyahin na kayong mga bata. No? Opo, kasi ayun na po kami. Masaya po kung ano meron po sa amin ng dati. Pero mas sumayo po ngayon. Mga kapatid, dumarami na ngayon yung ayaw nang gumawa ng pamilya dahil sa hirap na talaga ng buhay, lalo na sa Pilipinas. Kaya ang daming na uso na mindset na kumbaga anti-family or anti-natalism o anti sa mga bata. Tulad nito mga dink-dink na yan. Ano ba yung dink-dink? Yung dual income, no kids. Yung mga magsasama lang sila, live-in, or minsan may nagpapakasal pero walang balak mag-anak. Para saan pa nagsama kayo? Anong purpose nyo sa buhay? Maging materialistic habang buhay? Habang buhay magtrabaho sa mga boss, sa corporate world? Maging alipin? Yun lang ba yung gusto nyong gawin habang nagsasama? Nagtatrabaho lang? Wala nang iba? Pera, kotse, bahay? Yun lang talaga yung goal nyo sa buhay? Bakit naman dati? Mas mahirap yung buhay. At mas maraming mag-anak ang mga tao. Pero nakasurvive naman sila, di ba? Oo nga, nakasurvive. Pero natanong mo na ba sila kung masaya sila? Ayan lagi ang mga depensa nila o argumento nila. Kasi daw hindi masaya kapag mahirap. I would argue that ang kasayahan ay hindi nakatie up sa mga material na bagay tulad ng pera, bahay, kotse. Sample na lang nito ni Malupiton. Mahirap daw sila dati, pero masaya naman daw. So pwede palang sumaya kahit mahirap ka lang. Inaakala nyo ba na ito ang magbibigay sa inyo ng financial stability kahit papaano itong ginagawa ninyo sa social media? Wala, boss. Gusto lang namin magpasaya. Hindi namin iniisip yung fame, pera, yung followers, views. Wala pong pakialam dun. Gusto lang po namin makapagpasaya. Kasi syempre, pandemic, kadaming problema, daming maibsa namin yung nila, kung ano man dinadala nila. Di ko lang talaga pinapollow lahat ng mga content nito ni Malupiton. Pero sa pananaw niyang to, which is ang goal niya lang daw is magpasaya ng tao, I think ito yung mga masarap i-follow sa social media eh. Nakakahanga. Pero hindi ko lang sigurado since di talaga ako nakafollow sa kanya baka nagpo-promote na rin to ng sugal kung ganun, wag na lang. Kung nagpo-promote lang din pala siya ng sugal, wag na lang. Sana hindi pa talaga. Kung may idea kayo kung promotor na rin ba to ng sugal, pa-comment na lang sa comment section. Pero kung totoo yung mga sinasabi niya, magandang tip to sa ating mga kapatid na mga content creator din dyan. Huwag nyong i-goal yung kikitain nyo. Ang i-goal nyo is, kumbaga, have a vision or goal or some message na gusto nyo iparating sa audience. Kunyari, sa case ni Malupiton, gusto lang daw
magpasaya ng tao. Ayun yung pinaka-goal niya at hindi yun talagang kikitain niya. Kasi kung ang i-goal mo dito ay ang kikitain mo at wala kang kahit anong goal, wala kang vision, kung saan papunta yung content na ginagawa mo, ay madali kang mabe-burn out. Tulad ko, wala akong pakailam kahit kumita ako dito or hindi sa pinaggagawa ko dito sa YouTube. Ang gusto ko lang ay makapaghatid ng mensahe to avoid degeneracy, lalo na sa mga kabataan. Kasi I want a better future sa mga anak ko. Kung matututo ang mga kabataan ngayon na bumalik sa dating gawin at labanan ng degeneracy, mas maganda yung magiging future syempre ng kahit sino sa atin. Kasi parang napapansin ko sana hindi pa huli ang lahat. Nagiging rampant na talaga ang degeneracy sa mga kabataan. Yung mga pagiging woke na yan, mga hindi nag-iisip yan, mga woke turds na yan. Wala tayong mapapala dyan sa pagiging woke na yan. And syempre, ang isa pang gusto ko at pinaka main goal ko pala ay mapabalik ang loob ng mga tao, ng mga Pilipino kay God. Yun lang naman ang importante sa lahat. Magbalik loob tayo kay God. Dami na kasing nakakalimot. Sa totoo lang, pera ka lang din. Marami nang nagsasabi sa akin yan sa comment section, lalo na yung mga nasasaktan dahil kino-call out ko yung mga idol nila. Pero ito, real talk. Hindi pa ako kumikita ngayon dito sa pinagagawa ko. Kahit wala akong kinikita. Pero if ever pinagkalooban ako ng kita ng Panginoon dito sa pinagagawa ko, okay lang. Wala namang masama sa pagkita. O kung ikayaman ko to, wala naman nakikitang masama doon. Pero kung hindi ako kumita, okay lang din. Tutuloy-tuloy ko pa rin tong paggawa ng video hanggang sa makakaya ko. Hanggang may kapasidad pa akong gumawa ng mga videos. Nabanggit mo rin na dati nag-audition kayo. Ilang beses na rin po ako nag-audition sa Wawawin. Anong aktang gagawin mo sana? Kumakanta ako tapos nagbe-beatbox ako. Alas 5 pa lang po ng madaling araw kasama ko si mama. Pupunta kami ng GMA. Yun, nanguta lang kami ng pamasahe. Tapos boss, palagi akong umuwi na di ako natatanggap. Sabi ko na, hanggang sa nagmakaawa ako dun sa guard na, boss, baka pwede niyo ba ako mabigyan ng isa pang chance? Baka kaya pa po. Gagalingan ko po, sabi ko. Hindi po pwede. Hindi ko pa alam kung ano. Sabi ko, sige po. Baka pa sa susunod matanggap na ako. Siguro 5 beses ako nag-audition lahat po yun. Hindi po natatanggap, boss. This is what passion looks like. Ito, isa rin to sa magandang gayahin ng mga kabataan ngayon. Bata pa lang kayo. Isipin nyo na kung ano yung passion nyo sa buhay. Kung ano yung magpapaapoy ng dibdib nyo. Ito yung wala sa akin nung kabataan ko. Di ko alam kung anong ipupurso ko kasi wala akong gustong gawin talaga. Wala akong passion dati. Gusto ko magplano pero hindi ko alam kung ano yung magiging goal ko since wala nga akong passion. Kung may passion ka, at least, di ba, makakapag-start ka na magplano based doon sa passion mo. Kaya hanggat bata pa sana, alamin mo na ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay. Itong content creation, recently ko lang din na-discover na kahit papaano pala, kaya ko palang gumawa ng mga content. And so far, I love doing this. Sana magtuloy-tuloy na ito na talaga yung passion ko na hindi na mawawala na apoy sa aking dibdib. Siguro kaya recently ko lang din to kasi na-discover. Kasi before, na medyo bata-bata pa ako, ang daming ingay sa paligid. Hindi literally na maingay yan. Nung nasa Pilipinas kasi ako, ang daming distractions. Mga barkada, inom. Dati addict din ako maglaro ng mga computer games. Kaya hindi ako nakakapag-isip ng malinaw. Pero nung napunta na ako dito sa Japan, tumahimik yung buhay ko. Wala na akong barkada and hindi na rin talaga ako naglaro ng mga kahit anong computer games. Para yung pag-iisip ko ma-focus. Nun, ever since tinanggal ko yung mga distractions na yun, ayun, nalaman ko kung ano yung gusto kong gawin. And eto na yun. Kaya ang nakakainggit dito kay Malupiton, bata pa lang siya. Alam niya na kung ano yung magpapaapoy sa dibdib niya. Sana magtuloy-tuloy, hindi siya mawalan ng inspiration or ma-burn out. At sana hindi siya masilaw sa pera.
At kung hindi pa siya nagpo-promote ng sugal, sana wag na niyang tangkain. So, ibig sabihin, ang talagang pinaghuhugutan mo, mahal na mahal mo yung mga magulang mo. Sobra po. Lahat gagawin mo, mabigyan lang sila ng maginhawang buhay. Kasi po, alam ko po yung hirap nila eh. Minsan sumasama ko sa kanila sa pagtitinda ni mama, sa pagtitricycle ni tatay. Nakikita ko lahat yun, boss eh. Gusto ko masakulayan yung boss, yung paghihirap nila na yun. Kaya sabi ko, pag binigyan lang ako ng pagkakataon ng Diyos na kahit pa paano mabigyan niya ng konti. Kung ano yung gusto nila tatay, ibibigay ko nila mama. Lahat. Lahat, boss, hanggat kaya ko, boss. In-honor ko sila, sobrang mahal na mahal ko sila. Eto, sobrang saludo ako kay Malupiton dito. Di tulad ng ibang kabataan dyan na sobrang entitled na ang yabang-yabang na wala daw silang utang na loob sa mga magulang nila kasi hindi naman daw nila gustong ipinanganak sila. Pero look at Malupiton. Ipinanganak siyang mahirap. Pwede siyang magreklamo sa mga magulang niya kasi hindi naman talaga niya nang ginusto na ipinanganak na mahirap. Pero sinisi niya ba yung magulang niya? Hindi. Instead, nag-take charge siya and along with him, sinasama niya yung magulang niya sa pangarap niya. At kaya ka pinagpapalang. Dahil napaka mapagmahal mong anak. Na itong mga ginawa mo sa buhay mo, bunga ito ng biyaya sa iyo ng Panginoon. Dahil ang nakasulat sa Biblia na kapag ka minahal mo ang iyong mga magulang, may kapalit itong pagpapala dito pa lang sa mundong ibabaw. Naniniwala ka ba? Opo, boss. Hindi ako naniniwala doon, RDR. Kwentong barbero yun. Kasi wala namang ganong nakasulat sa Bible eh. Pero magandang message siya. Hindi ko lang alam kung saang Bible mo kinuha yung mahalin mo yung magulang mo kasi may kapalit itong pagpapala sa mundo. Walang ganon sa Bible. Ang nakasulat sa Bible is honor your mother and father so you may live long in the land the Lord your God is giving you. One of the commandments of God, honor, is different from love. Honor is giving highest respect to your parents and recognizing their authority over you. So meaning, kahit anong mangyari, kahit magkatampuhan ng magulang mo, mag-away, or minsan parang nafe-feel mo na parang nawawala na yung pagmamahal ba? Mas nangingibabaw yung galit. Ang dapat na hindi mawawala ay yung respeto sa kanila. Ito ang unang commandments ng Panginoon na may halong pagpapala. And sa tingin ko, kaya ito ang inutos ng Panginoon sa atin, i-honor sila at hindi mahalin. Siyempre, mahalin mo din. Pero yung utos is i-honor. Kasi parang ito yung first step para sa pagiging humble ng isang tao. Na kahit gaano kataas marating mo sa buhay, ay wag na wag mong kakalimutang may mga taong mas mataas sa'yo. Na may mga taong dapat mong irespeto. At ito yung mga magulang mo. Diba, Carlos Yulo? Kahit papaano, maganda na yung kinalalagyan ng buhay niyo ngayon. Anong gusto mong sabihin dun sa mga nag-reject sa'yo? Salamat. Salamat kasi ginawa kong motivation yun para mas galing ito. Ngayon, may mga may mga nag-chat po sa akin para i-feature nila ako sa TV. Oh. Ano po, parang Hindi ka pa rin makapaniwala. Na ito, ang alam mong direksyon, pero hindi ka pinayagan ng Diyos na dyan dumaan. Ipinaraan ka dun sa kabilang side. Ang ending, mas maganda pala yung plano sa'yo. Kaya mga kapatid, don't be afraid of rejection. Try lang ng try. Kasama talaga sa buhay ang rejection. Di nyo maiiwasan yan. Kaya wag nyo nang katakutan. Kasi promise, balang araw, pag naisip mo yung mga nire-regrets mo, ang una mong ire-regret talaga ay yung mga bagay na naisip mong gawin pero hindi mo ginawa kasi natakot kang ma-reject. Ayun yung mga pinakapagsisisihan mo. Ayun yung mga bagay na pag naiisip ko, nagpapailing talaga sa akin. Sana pala, ginawa ko to. Sana pala, ganyan-ganyan. Kasi, hindi ko alam yung nangyari kung ginawa ko. Diba? Ayun yung laging tanong ko. Ano kaya nangyari kung ginawa ko to? Ano kaya nangyari kung hindi ako natakot subukan? Diba? Ayun yung, ayun yung parang magpapakurot sa puso mo pag naiisip mo yung mga regrets, mga bagay na yun.
Promise. Kasi yung mga bagay na ginawa mo, di ba? Alam mo na yung nangyari. Kahit nag-failed ka dun sa bagay na yun, at least, di ba, sinubukan mo. At alam mo nang nag-fail ka kung anong kinahinatnan. Eh yung mga hindi mo ginawa, paano malalaman kung mag-fail ka pala dun o magsasucceed ka? Sayang. Sayang kasi hindi mo ginawa. Kaya huwag na matakot. Try lang ng try. Sa ko lang kay CB pa nakakatawa na nakakapagpundar sila ng kung ano-ano man. May mga kotse na rin yung iba sa inyo, no? Yung iba po. Si Dominic may kotse na, no? May kotse rin po. Ano kotse yung Dominic? City. May motor na si Lahat may-ari, po may di ba? motor na eh. Nakabili na sila ng mga motor. Opo, lahat po. Kasi po sorry hindi po kami flexer sa SOCMED. Wala kami makikitang binibili namin na ganito. Wala kami makikitang namimigay kami ng ganito. Tumutulong kami ng ganito. Bakit? Ayaw namin pakita sa tao, boss. Ayaw namin nakikita ng tao yung magpe-flex, yung mga ganito. Di ko magets yung mga taong gustong-gustong nanonood ng mga vlogger na puro flex content lang naman. Wala namang kayong mapapala dyan eh. Gagawin lang yan kayong materialistic. Kung gusto nyong ma-inspire para hindi na kayo maging tamad, don't tie your inspiration sa mga material na bagay. Walang kahihit-natan yan. Instead, change your mindset. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na magandang mindset sa buhay. Ito makinig kayo mabuti Ready na ba kayo? Pakinggan nyo Ang dapat mindset nyo is always put yourself in a strong position to help others. Yes, kahit anong estado mo sa buhay. Ang i-mindset mo ay ikaw dapat yung makatulong sa kanila. Ikaw dapat yung sasandalan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong i-mindset na ikaw yung nanghihingi, ikaw yung laging nanghihingi ng tulong, ikaw yung laging nakaasa sa iba. Huwag yun. Mahinang mindset yun. Pang mahinang nilalang yun. If ganito lagi yung mindset, laging gustong makatulong sa iba, you are on the path on being strong, responsible, and hardworking. Tulad nito ni Malupiton, tricycle driver ang tatay niya, vendor ang nanay niya, mahirap sila. Pero hindi siya umasa lang sa magulang niya. Instead, nag-take charge siya. Linagay niya yung sarili niya sa posisyon na siya dapat ang tumutulong sa magulang niya. Hindi siya yung tinutulungan. Tingnan niyo yung nangyari, hindi siya sumuko sa pangarap niya. Kahit napakaraming rejection na dumating sa buhay niya, hindi siya natibag kasi nga nag-take charge na siya. Na siya dapat ang hinihinga ng tulong. Kinuha niya na yung responsibilidad na yun. Paano kung yung mindset niya pang mahinang nilalang na mindset? Palaasa sa magulang. Mahirap na nga, palaasa pa rin sa magulang, di ba? Sa tingin niyo may Malupiton ngayon? Malamang yan wala. Ito again, always put yourself in a strong position to help others. Ano ngayon ang gusto mong iwan sa mga kabataan ngayon na talented? Kaso nga lang, walang naniniwala sa kanila doon sa talent nila. Kung ano yung makakapagpasaya sa inyo, ituloy nyo. Huwag kayong makikinig sa sasabihin ng iba. Kasi hindi kayo mapapakain ng mga yan. Kung papakinggan mo sila ng mapapakinggan, ma-auto-focus ka. Kung anong gusto mong alam mo makakapagpasaya sa'yo, yun, ituloy mo yun. Di palagi nasa ilalim tayo. Sumubok ka lang ng sumubok. Pakali mo bukas, di mo namamalayan, panalo ka na. Number 1 rule, lagi niyong tatandaan to. Kailangan niyo palaging kasama si Lord sa natong bagay na gagawin niyo. Sa kanya kayo unang magpasalamat sa kung ano mangyayari sa'yo. Yes, tama. Do what will make you happy. Kasi iwas burnout yan Pero don't ever compromise your morals and principles. And always ask God for guidance. With that being said, mga kapatid, I will leave you with this Bible verse from Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Yun lamang mga kapatid. Panoorin niyo nga pala yung buong video. Iniwan ko sa description box below. Madami kayong mapupulot na aral dito sa interview ni RDR kay Malupiton. At ulit,
Nagpapasalamat ako sa mga nanood nung video ko kay Kibs and sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. At muli, ako po si One at ito ang Mahirap Pasayahin Channel.